Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay Biyernes Santo sa pagpapakasakit ng ating Panginoon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 52 verses 13 up to chapter 53 verse 12. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya'y nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ni numan. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay ng pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo at nawa ngayong araw na ito ng Biyernes Santo ay lubusan nating ibigay ang ating pong oras upang tayo po ay makapagnilay sa mga bagay na ginawa ni Jesus para sa atin. Ngayong araw na ito, tinuturing natin ang dakilang pagpapakasakit ng ating Panginoon. Ang pagtanggap niya ng lahat ng parusa, ang pagtanggap niya ng lahat ng hagupit,
at lalong-lalo na ang pagpasan at pagpapako sa krus, at ito ang kanyang kamatayan sa araw na ito. At ang kanyang kamatayan nawa ay mas makita natin yung lalim ng kahulugan nito. Ang kanyang kamatayan ay dahil sa pag-ibig sa ating lahat. Nagkasala tayo, pero ninais niya na tayo po ay kanyang iligtas. Nag-alay ng sarili, kusang tinanggap ang lahat ng pasakit, hirap, alang-alang sa ating pong kaligtasan. Kaya napakamahal ng araw na ito. Napakadakila ng araw na ito dahil ipinamalas niya ang kanyang pag-ibig at awa sa tao. Kaya nawa, paglaanan natin ng panahon, itong araw na ito, itong oras na ito, ay ipagpasalamat natin sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.